Ang industriya ng motorsiklo ay matagal ng mahalagang bahagi ng pamumuhay ng mga Pilipino. Sa isang bansang may masisikip na kalsada, limitadong pampublikong transportasyon sa ilang lugar, at patuloy na pagtaas ng presyo ng gasolina, ang motorsiklo ay nagsisilbing praktikal, abot kaya at maasahang sakyang para sa pang-araw-araw na gamit. Sa gitna ng dominasyon ng mga Japanese brands, may isang tatak na unti-unting nakikilala, tinatangkilik at napapatunayan ang sarili sa lokal na merkado, ang Badya Auto. Bagamat mas kilala ito ngayon sa Pilipinas dahil sa mga three-wheelers, hindi maaaring baliwalain ang malaking papel na ginagampanan ng kanilang mga motorsiklo sa paghubog ng imahe ng Badya sa bansa. Sa video na ito, tatalakayin natin ang kasaysayan ng Badya Auto, ang pinagmulan at may-ari nito, kung paano ito nakarating at sumikat sa Pilipinas, ang mga sikat na modelo ng kanilang motorcycle sa bansa, bakit ito nagustuhan ng mga Pinoy at ang usapin ng presyo, paggawa, kontrobersiya, availability ng pyesa at ang pangkalahatang impluensya nito sa kulturang motorsiklo ng Pilipinas. Ang Badya Auto ay nagsimula noong ika-29 ng Nobyembre 1945 sa India sa ilalim ng pangalang MS Backraj Trading Corporation Private Limited. Itinatag ito ni Jamnalal Badya, isang negosyanteng kilala hindi lamang sa larangan ng negosyo kundi pati na sa kanyang malapit na ugnayan kay Mahatma Gandhi. Sa simula, hindi agad gumagawa ng sariling sasakyan ang Badya. Sa halip, ito ay nag-i-import ng mga two-wheelers at three-wheelers mula Europa. Noong 1959, nabigyan ito ng lisensya ng India upang mag-manufacture ng mga sasakyan at dito nagsimulang umusbong ang Badya bilang isang tunay na automotive manufacturer. Sa mga sumunod na dekada, lalo itong lumakas at nakilala sa paggawa ng matitibay, praktikal at abot kayang motorsiklo at scooter na angkop sa pangkaraniwang mamamayan. Ang Badya Auto ay pagmamay-ari ng Badya Group, isa sa pinakamalaki at pinakamatandang conglomerate sa India. Sa paglipas ng panahon, naging isang Badya Auto sa pinakamalaking motorcycle manufacturer sa buong mundo. Hindi lamang ito nakatuon sa dami ng produksyon, kundi pati sa pag-develop ng teknolohiya, performance at affordability. Nakipagtulungan ang Badya sa ilang malalaking global brands tulad ng Kawasaki at KTM, na naging susi sa pagangat ng kalidad at disenyo ng kanilang mga motorsiklo. Ang partnership na ito ay nagbigay daan upang makapasok ang Badya sa iba't ibang merkado sa Asia, Africa at Latin America, kabilang na nga sa Pilipinas. Sa ating bansa, unang nakilala ang Badya hindi bilang isang standalone brand kundi sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan nito sa Kawasaki Motors Philippines. Noong unang bahagi ng dekada 2000, inilabas sa lokal na merkado ang ilang Badya motorcycles na may tatak ng Kawasaki. Sa panahong iyon, hindi agad alam ng maraming Pilipino na ang mga modelong ito ay gawa ng Badya sa India. Gayunpaman, dahil sa tiwala ng mga Pilipino sa Kawasaki, naging bukas ang merkado sa mga motorsiklong ito. Dito nagsimulang makilala ang Badya motorcycles bilang matitipid sa gasolina, simple ang disenyo at matibay sa pang-araw-araw na paggamit. Isa sa mga pinakasikat at pinakatumatak na kamalayan ng mga Pilipino ay ang Badya Wind 125. Ang modelong ito ay naging napakapopular lalo na sa mga probinsya at sa mga rider na naghahanap ng murang motorsiklo na kayang tumagal sa hirap ng araw-araw na biyahe. Ang Badya Wind 125 ay kilala sa matipid na konsumo ng gasolina, simpleng mekanikal na disenyo at murang maintenance. Para sa maraming Pilipino, ito ang naging unang motorsiklo, isang kasangkapan para pumasok sa trabaho, maghatid ng produkto o magsilbing personal na sasakyan ng pamilya. Dahil sa tibay nito, maraming Wind 125 ang tumatakbo pa rin sa kalsada kahit mahigit isang dekada na ang edad. Kasunod ng Wind 125, sumikat din ang Badya Caliber 115 at ang Badya City Series na parehong tumutok sa pangmass na merkado. Ang mga modelong ito ay hindi dinisenyo para sa karera o porma, kundi para sa praktikalidad. Dito lalo nagustuhan ng mga Pinoy ang Badya motorcycles dahil inuuna nito ang tunay na pangangailangan ng karaniwang rider. Sa isang bansa kung saan mahalaga ang tipid sa gasolina at tibay ng makina, ang mga motorsiklo ng Badya ay tumama sa tamang timpla. Habang lumilipas ang panahon, unti-unting nagbabago ang pananaw ng Badya sa disenyo at performance. Dito pumasok ang Badya Rouser na mas kilala sa ibang bansa bilang Badya Pulsar. Sa Pilipinas, ang Badya Rouser 135, Rouser 180 at Rouser 200 ay naging simbolo ng bagong imahe ng Badya. Mas agresibo ang porma, mas malakas ang makina at mas sporty ang dating. Para sa mga kabataang Pilipino at motorcycle enthusiasts na nais ng performance bike ngunit hindi kayang bumili ng mas mahal na Japanese brands, ang Rouser ay naging isang kaakit-akit na alternatibo.
Ang Rouser Series ang may tuturing na pinakasikat na linya ng badya motorcycles sa Pilipinas. Kung pag-uusapan ng popularity at impact, maraming motorcycle clubs at online communities ang nabuo sa paligid ng modelong ito. Dito napatunayan ng badya na kaya nitong makipagsabayan hindi lamang sa presyo kundi pati sa performance. Ang liquid-cooled engines, sporty riding position at modernong itsura ng Rouser ay nagbigay sa mga riders ng pakiramdam na may big bike feel kahit nasa abot kayang presyo. Isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit nagustuhan ng mga Pilipino ang badya motorcycles ay ang value for money. Sa mas mababang presyo kumpara sa maraming Japanese brands, nakakakuha ang rider ng dissenting performance, matibay na makina at modernong features. Dagdag pa rito ang pagiging simple ng mechanical na disenyo ng maraming modelo ng badya na ginagawang mas madali itong kumpunihin kahit sa mga maliliit na talyer sa probinsya. Para sa mga Pilipinong praktikal mag-isip, malaking bagay ito. Mahalaga ring banggitin ang resilience ng badya motorcycle sa kondisyon ng kalsada sa Pilipinas. Hindi perpekto ang mga daan sa bansa. May mga lubak, binabaha at alikabok. Ngunit napatunayan ng maraming badya owners na kayang tiisin ang kanilang motorsiklo ang ganitong sitwasyon. Maraming mga riders ang nagbabahagi ng karanasan na kahit kulang sa maintenance minsan, patuloy pa rin umaandar ang makina. Ang ganitong reputasyon ay malaking epekto sa tiwala ng mga Pilipino sa brand. Sa usapin ng presyo, ang mga badya motorcycles na inilabas sa Pilipinas ay karaniwang nasa mas mababang price range kumpara sa kanilang direct competitors. Noong kasagsagan ng kasikatan ng Wind 125 at Rouser series, mas mababa ang SRP nito kumpara sa katumbas na displacement ng ibang brands. Dahil dito, naging popular ito sa mga first-time buyers, estudyante at mga manggagawa na may limitadong budget. Tungkol naman sa paggawa, ang mga badya motorcycles na dumating sa Pilipinas ay karaniwang imported mula India, bagamat may ilang local assembly at rebadging noong panahon ng partnership sa Kawasaki. Hindi man direktang ginagawa sa Pilipinas, ang karamihan ng badya motorcycles naging sapat ng local support upang mapanatili ang operasyon at serbisyo sa bansa. Isa pa sa mga dahilan kung bakit tumagal ang badya motorcycles sa Pilipinas ay ang kakayahan nitong umangkop sa kultura at estilo ng paggamit ng mga Pinoy. Sa bansa kung saan karaniwan ng long distance riding kahit maliit ang displacement ng motorsiklo, napatunayan ng badya na kaya nitong makipagsabayan. Maraming Pinoy rider ang gumagamit ng badya motorcycles para sa araw-araw na biyahe mula probinsya patungong bayan o lungsod. May mga kwento ng mga rider na bumiyahe mula Hilagang Luzon hanggang Timog Luzon gamit lamang ang badya Wind o Rouser. Patunay na ang mga motorsiklong ito ay hindi lamang pang-urban kundi kaya ring pang-long ride. Mahalaga ring banggitin ang papel ng fuel efficiency sa pag-usbong ng kasikatan ng badya motorcycle sa Pilipinas. Dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng gasolina, ang mga Pinoy ay natural na naghahanap ng motorsiklong kayang magbigay ng mas mahabang biyahe sa mas kaunting gastos. Ang badya Wind 125 at Caliber 115 ay kilala sa pagiging sobrang tipid sa gasolina, kung saan maraming rider ang nagsasabing umaabot ito sa higit 50 hanggang 60 kilometers bawat litro, depende sa kondisyon ng paggamit. Para sa isang ordinaryong manggagawa, ang ganitong tipid ay malaking ginhawa sa araw-araw na gastusin. Bukod sa tipid sa gasolina, naging patok din ang badya motorcycles dahil sa murang maintenance cost. Hindi kailangan ng mamahaling langis, hindi komplikado ang makina at hindi rin masela ng pyesa. Sa Pilipinas, kung saan maraming rider ang hindi kayang magpa-maintenance sa mga authorized service center, napakahalaga ng kakayahang magpagawa sa kahit anong talyer. Ang badya motorcycles ay dinisenyo sa paraang madaling intindihin ng mekaniko. Kahit walang advanced diagnostic tools, ito ang isa sa mga dahilan kung bakit hanggang ngayon ay marami pa ring tumatakbong lumang badya unit sa kalsada. Hindi rin nawawala ang mga kontrobersiya. May ilang Pilipinong rider na nagduda sa kalidad ng Indian motorcycles kumpara sa Japanese brands. May mga reklamo tungkol sa electrical components, pintura, at resale value. Gayunpaman, marami rin ang nagsasabing ang mga isyong ito ay normal sa kahit anong brand at kadalasang nalulutas sa tamang maintenance. Sa paglipas ng panahon, unti-unting nabawasan ng stigma laban sa Indian motorcycles dahil sa aktual na karanasan ng mga riders. Pagdating sa pyesa, isa ito sa mga dahilan kung bakit nananatiling buhay ang badya motorcycles sa Pilipinas. Dahil sa dami ng units na naibenta noon, naging malawak ang supply ng replacement parts. Parehong genuine at aftermarket. Maraming pyesa ang interchangeable at madaling hanapin sa mga motorcycle shops, lalo na para sa Wind at Rouser series. Ito ay malaking bentahe sa mga Pilipino dahil ang availability ng pyesa ay kasing halaga ng tibay ng makina. Sa kabuuan, ang Badya Auto ay hindi lamang isang banyagang brand na dumaan sa Pilipinas kundi isang tatak na naging bahagi ng karanasan
ng maraming Pilipinong riders. Mula sa simpleng badya Wind 125 hanggang sa mas mataas at agresibong Rouser Series, napatunayan ng badya na kayang unawain ang pangangailangan ng karaniwang Pilipino. Isang motorsiklong matipid, matibay at abot kaya. Bagamat nagbago ang merkado at mas nangingibabaw ngayon ang ibang segment ng badya sa bansa, hindi mabubura ang marka na naiwan ng kanilang motorcycle sa kasaysayan ng motorsiklo sa Pilipinas. Ang tagumpay ng badya sa puso ng mga Pinoy ay patunay na hindi lamang pangalan o bansa ang pinagmulan. Ang tagumpay ng badya sa puso ng mga Pinoy ay patunay na hindi lamang pangalan o bansa ng pinagmulan ng mahalaga, kundi ang tunay na halaga at serbisyong na ibibigay sa pang-araw-araw na buhay.